Salamat sa Panginoon. Pwede na nating basahin ang Isaiah chapter 7, bagamat chapter 9, nandoon yung mission ng pagkakaparito ng Panginoon. Pero sa Isaiah chapter 7, the first mention of the name of Jesus, the name of our Lord, which is Emmanuel. Let's all stand and let us read Isaiah chapter 7, beginning from verse 10 to verse 17. Sa NLT version yung. Basahin na rin natin na alternately, responsive reading. Later, the Lord sent this message to King Ahaz, 12. But the king refused. No, he said, I will not test the Lord like that. All right then, the Lord himself will give you the sign. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and will call him Emmanuel, which means God is with us. For before the child is that old, the lands of the two kings you fear so much will both be deserted. Then the Lord will bring things on you, your nation and your family, unlike anything since Israel broke away from Judah. He will bring the king of Assyria upon you. May God bless the reading of His word. This is the title of our message. Christ is God's gift to human race. Christmas is God's gift to human race. And our theme is God loves the world and He does not want anyone to miss heaven and go to hell. Christ is the Lord of Christmas. Christmas ang the word. Christmas. Pangmasa si Christ. Ibig sabihin, is a celebration of Christ's nativity. As an introduction, God has used several prophets to tell His people Israel about the coming of His only begotten Son, our Lord Jesus Christ, who will be the Messiah of the world. Sa Psalm, meron. Genesis, meron. Kay Hosea, meron. Micah, meron. Isaiah, Jeremiah. Sa Psalms, si David nag-prophesy din about the coming of the Messiah. So these are the prophets. David was not a prophet, pero writer siya ng Psalms. Maraming. Almost 1/3, 50 plus of the book of Psalms, hindi chapters, inuulit ko, hindi chapters yun. Numbers 1 to number 50 Psalms, more than, I think 53 or 54 of those Psalms were written by King David. Okay, kalat yun. One of the famous Psalms of David was Psalm 103. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. And Psalm 23. Okay, the Lord is my shepherd, and I shall not want. Ilan doon sa Psalms niya, kinote ng Panginoon, and referring to His coming, sa kanyang pagparito sa lupa, the Messiah. Pero the first name, Emmanuel, that was written, first time na nabanggit sa Bible, it was Isaiah, the prophet, who mentioned about His name in chapter 7, verse 14. Messiah is known sa Israel as referred to only one. Wala nang ibang Messiah. Ngayon, maraming nagpapanggap na Messiah. Sabi ng Panginoon, there will come a time, sabi niya, darating ang panahon na maraming magpapanggap na Kristo. Christ ang ginamit niya. Because Christ in Hebrew is Messiah. Kaya, naghihintay ang mga Hudyo hanggang ngayon. Kaya walang Christmas ang mga Hudyo Pure Jews, itong mga Hudyo na ito, na hindi na born again, they have no Christmas. Baliwala sa kanila yon. They don't celebrate Christmas at all. Pero kapag na-born again yung Hudyo, maganda yon. They accepted the Messiah. Kaya ang tawag nila sa kanilang grupo, yung mga na-born again, Messianic Jews. Okay? Messianic Jews. Tinanggap na nila ang dumating na Messiah. Kasi nung pumunta ang Panginoon dito, He was a rejected Messiah, rejected King. Kaya nga, nung sabi ni Pontius Pilate, Behold your King. Sabi ng mga Hudyo, we don't have King, but only Caesar. You see, Jesus was rejected King. He
He was rejected. Kaya hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng Messiah. Pero sabi na Isaiah, darating ang Emmanuel. So hindi ginamit ang Messiah. Kaya may conflict doon sa understanding ng mga Pharisees, mga Sadducees, and other law interpreters at the time of the Lord Jesus on earth. Hindi nila kayang tumbukin na yung Messiah na yung kausap nila. Kaya sila rin may mga sayad. May sayad din ang mga Pariseo, Sadduceo, religious leaders because they did not accept Jesus as the Messiah. Kaya sa Hebrew, ang Messiah ay siya yung tutubos, aahon at isusugo ng Ama sa langit para iligtas ang Israel. Pero may other word for Messiah, that is Yeshua. Kasi nagsalita silang hari, kaya ang tawag ko sa Israel ay mga separatists. Kasi nagbuwasan na sarili nilang hari, unang namatay si David, Solomon. Then after Solomon, nahati na yung kingdom. So, Judah, hindi nagbago ang pangalan, Kingdom of Judah. Sa itaas ay Northern Kingdom, which is the Kingdom of Israel. Eh, mga lipo, ang hari ko, gusto ng Panginoon maging Northern ng Judah. Ipakita niya sa kanyang mapapayag para may balik ang Israel na isang bansa na sila. Yun ang plano ng Diyos. Pero, tingnan nyo, ang option ng mga tao. Pero dumating ang Panginoon sa lupa, isang Israel na sila. Dahil, under Roman Empire na sila. At saka, bumalik ang Judah from Babylonian captivity, pagkakapiyak sa Babylonia, tigas pa rin itong Northern Kingdom, pumasok na naman ang pananakot na bansa hanggang sila ay magiging isang bansa. Ngayon, isang bansa na lang sila. Si God restored the kingdom of Israel. Israel na siya ngayon, wala ng Judah. So historically, during the time of Prophet Isaiah and Jeremiah and the minor prophets from Hosea to Malachi, God was speaking to two kingdoms. Pero pagdating ang Panginoon, isang bansa na sila. Wala nang nag-ahari sa itaas, o Northern Kingdom. Isa na lang sila. Kaya, sino may kagustuhan mo? Matigas ang puso ng mga Israelita. Yung hari, gusto nila doon magaling. Isa ba? Jerusalem. Jerusalem was the capital city of Judah. O ano capital ng Northern Kingdom? Wala. Kung taga-saan yung hari, doon siya. Kung saan tribe siya, doon siya. Ikakapital, kabisera nila. Doon sa bayan ng kapital, bayan, doon siya magtatayo ng kanyang palasyo. Kaya yung Northern Kingdom sa Jerusalem sumasama. Kasi manghihirap sila ng bayan na yan. So ganun mahalaga na sinabi ng Panginoon, He will send the Messiah. And then, yung chapter 9, yun ang sangkap ng Messianic personality of the Lord Jesus. Yung Isaiah chapter 9, beginning from verse 6 to 7. Yun yung mission niya. Yun ang Messianic mission, tawag doon. Dito sa verse 14, and chapter 7 is Emmanuel. God wants to deal with His people by dwelling with them in the midst of their life. Sa gitna ng kalambuhay, as a nation, gusto ng Panginoon, lagi siyang kasama. Yun po ang ibig sabihin noon. Now, in John chapter 3, verse 16, ito mahalaga po ito. The Holy Spirit has revealed to Apostle John, the beloved, the purpose of Christ coming to the world. Yun ang sentro ng message. The coming of the Lord Jesus was to save the world and to give the people the only nation of Israel, dan doon naman talaga sa Israel. And but the whole world, hindi lang sa Israel ang message ng John 3:16. Pagkaman sila na naligtas doon, sabi ng mga disciples, apostles, at nagpalaganap sila. And after that, iilan na wala na existence ng Jerusalem Church, but another church. Naging maliit na lang silang congregation. Ang nagpalaganap ay actually 99% Christians nung panahon ng hanggang 16th century, 500 years, 80. Nung nagsak mga tayo ng 12, 15, matagal Roman Catholicism. So nagbago na, kasi yung away-away versus which is Santo Maria, ngayon ng
sinabi na tayo 30 o 99% na Christian, Roman Catholic, nagkatahapi sila, Roman Catholic, may Orthodox. Kaya nakita nila pabusado, ito yung mga simbahan ay nag-rebel sila, at ito, nangyari yung Islam. Kaya Islam to yun, 99% to yun, 99% ng Turkey, 1% na Christian. Napalitan yung masaysay. Tutuloy spread from Judea, from Jerusalem, coming of the Messiah was recorded. Kaya siya yun, mag-mute pa. The Jew came to know the first. At na-spread sa Gentiles, tayo yun, mga non-Jews. Kaya tinanggap natin ang Messiah yun. To give to people of this world the saving grace that will bring salvation, joy, and hope of glory. Yung salitang hope of glory quoted is found in Colossians chapter 1, verse 27. Kaya, pag Pasko o may pagdiriwang ng Pasko, actually tatlo yung madalas gamitin doon. Hope. Giving hope. Then joy, kasi ang message ng angel, joy to the world. Tapos love, iilan lang. Mababa ang love. Kasi love, nireserva nila sa February, hindi sa Pasko. Kasi joy and hope, karamihan, peace, yun pala. Then yung love, celebration, February. Yan ang tinatawag mong commercialism of Christmas. Masyado na commercialize ang Christmas. Pero hindi nila alam na yung John 3:16 is the center or the heart of the Bible. Doon nakasentro yun. Siyempre, di ako original yan. Kaya public knowledge na yun sa mga theologians or preachers na nakakabasa. Punta ng gabi yan. Mga nag-aaral ng Bible. Hindi mo na preachers. Kaya wala. Wait, seminar. Minsan mga evangelists, mga nag-aaral lang. They may consider John 3:16. Ika naman, ay mas maganda ito. Para sa akin, John 3:16 na lang. For God so loved the world. Kaya na, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Niya sinuluyan kayong bugtungan na upang sino man na sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! That is the heart of the Bible. Tanggapin niyo hindi, nandiyan yan. Hindi mo na pwedeng tagalin ang John 3:16. Pero from Isaiah chapter 7 verse 14, the coming of Emmanuel, and then chapter 9 verses 6 and 7, the coming of the Messiah. So makunin mo, sino ang unang pangalan? Siyempre ang Emmanuel. And then from 7 chapter to chapter 9 verses 6 and 7, ay naroon yung Messianic mission. Yan, tawag ko ron na Messianic purpose or mission. Yun ang gagawin niya. Sinuportahan niya ng ibang writers. Now today, we will examine and appreciate the love story of Christmas. Hallelujah. Today, yung subject of my mensahe, we will examine and appreciate the love story of Christmas. That we need to tell the whole world about it. About what? About Christmas. Connected with John 3:16. Not only sa ating congregation, kundi sa mga tayo, dali ng puno sa apat na sulok ng daigdig. Siyempre, yung mga nagsaselebrate, hindi mo pwede i-preach ito sa Saudi Arabia, sa mga Islamic countries. Actually, takurin tayo ngayon. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magtago. Ayan. Ibig sabihin, huwag kang magtago sa Panginoon. Pasko ngayon, kailan ilantad mo ang Christmas love story. Hallelujah. Today, we will examine and appreciate the love story of Christmas that we need to tell the whole world about it. That our Lord Jesus Christ is the hope of all the nations of this world in the midst of global economic crisis, COVID-19 pandemic, and worsening and devastating climate change. Ngayon yan, tatlong issues natin umaano sa mundo. Global economic crisis, COVID-19 pandemic, and worsening, lumalala, and devastating, nakakapinsala na climate change. At sumasakal, nagpapahirap sa mundo, may Christmas pa rin tayo. Hallelujah! Kahit COVID-19 pa yan, pandemic, may Christmas pa rin tayo. You see the supremacy of Christ. Yun yung kanyang pagiging supremo.
na anumang bagabag. Kaya itong Isaiah, sa gitna ng napipintong paglusob ng Syria at saka ng Israel, nagkasunto itong mga dalawang bansa na ito na pasukin ng Jerusalem. Kaya sabi ng Panginoon, He will send Emmanuel, meaning God is with us. Kaya sa Christmas, may Emmanuel tayo. Kasama. Kapag pupunta ka ng supermart, Emmanuel ang kasama mo. Hindi credit card o cash. Lord, pera ko 1,000 lang. Pagkakasyahin ko ito, okay yun. Pero kapag kasama mo si Lord, hallelujah, hindi ka i-reject ni Lord sa pangangailangan mo. Hallelujah. No denial. God will not deny you for your needs. Gusto ng Panginoon, katagpuin tayo sa ating pangangailangan. Doon tayo sa letter A. Si Haring Ahaz. Okay, makikita natin yung mga haring ito na sunod-sunod dito sa chapter 7, verse 1. You see, hindi mo maintindihan yung pangalang yon o sino man, pag nabanggit nyo yun, this is how you read between the lines. Pag nabanggit, sino ba itong taong ito? Pero sino ito si Ahaz? Ano ba ang kanyang role? Bakit siya tinawag ng Panginoon? So ititrace mo yon sa mga previous chapters. Hindi ka pwede magbasa lang ng verse by verse o chapter. You will be reading chapters. Kaya yung nagre-reflect ako every Wednesday and Friday, prayer intercession, midweek service ako prayer intercession, i-reflect ko, babasahin ko, itong pangalan niya, ito yung sa lugar na ito yung context na ito. I-reflect mo kasi. So hindi ka lang doon sa isang verse. Ang pilis kong hanapin niya. Hindi ko lang na-correct si Pastor Tony, pero nabanggit niya yung 3 kings. Wala tayong 3 kings. Okay? Wala tayong 3 kings. 3 gifts. Okay? Yung incenso, myrrh, and gold. Incense, used for offering, pampausok. Myrrh is used for flavoring or scent. Papabango, Rabbi Wright yun eh. Malakit yun. Pag pinatakan yung baga, incense yung pampausok. Ito naman, myrrh, gum kasi yan. Pag yan ay ipinatak, parang bottle, pinatak doon, babango ang scent. So, scent ang myrrh. And then, of course, gold. These are the 3 types na na-mention. Siguro may iba pang gifts, pero yun lang ang 3 nabanggit. But it does not represent the givers. Gold, itong hari. Ito kay myrrh, yung isa sa incenso. Hindi ganoon ang sinabi doon. They present gifts. The wise men, ang subject doon. But no mention of their numbers. Katoliko lang may theology noon. Bahala yung mga ibang reliyon. But in that context, no numbers of wise men, hindi hari. Iba yung wise men, iba yung kings. Hindi sila kings. These were the wise men. In the Greek word, these wise men filtered down na pino, na sila yung modern term natin, astronomers. They interpret the space, body, yung mga nasa kalawakan. Ngayon sa atin, astronomers. Sila yung nag-i-interpret ng location at saka mga position and beyond. These were the wise men without mentioning the numbers. Pero yung gifts ang binanggit. Parang math yan eh. You cannot solve the problem without equation. Ano ba yung gifts? Hanapin mo yung X. Ibig sabihin, walang given na pangalan. Walang given na numbers. Paano mo matatama yung problema? You cannot equate that because of the 3 gifts. These were types of gifts. Hindi lang siguro dalan yun. Hindi lang sigurado. Although yun ang pinanggit, kontento na tayo doon. Hindi ka pwede magdagdag ng prutas, nagdala ng mga gamit. No, these 3 are gifts presented by the wise men to the Lord Jesus para kami sumamba. Sabi ng wise men na yon kay Haring Herodes. Si Herodes ang hari. Kasi nung nagpaalam, nag-courteous call, itong wise men, we will seek the Savior, Christ. So Christ na ginamit doon, so we can worship Him. Na-threaten si Herodes. Galing sa silangan, matataas sa tao, mga kilalang tao. Tatalino, wise men. At sasamba sila sa Diyos. Hanapin nila yon sa Judah. Yun. Kaya, may hari na palang susunod sa akin, hindi yung anak ko. Na-threaten, kaya pinapatay. Nung hindi dumaan yung mga wise men, pinahanap 2 years at the time. Mula sa edad na 2 years old pababa, pagpapatayin nyo lahat ng mga bata. Sino man doon? So, ang tawag yun, annihilation, genocide. Lahat ng mga batang 2 years old pababa, sabi ng Bible, pinapatay. Para lang walang pumalit sa kanyang pagkakahari. Yun ang security niya. Natitreten yung kanyang kingship, yung pagkahari ni Herodes. Dahil yun ang sinabi ng wise men na siya ay darating doon. Kaya itong si Ahaz na
panahon na yon ay hari ng Juda, sinabihan ng Panginoon through Isaiah na maganda ka sapagkat sisingilin ko ang mga nagkakaisa laban sa iyo. Pero mabait na hari si Ahaz. Sabi ni Isaiah, if you will not believe, surely you will not be established. Hindi ka matatatag. Kaya mo maniwala sa Panginoon, gawin ang kaharian mo ng dalawang bansa na nagkakaisa para pasukin ka. Sabi na Isaiah. Kaya ito sagot ni Ahaz, moreover, the Lord spoke again to Ahaz saying, ask a sign for yourself from the Lord your God, ask it either in the depth or in the height. So, pinaihingi niya si Haring Ahaz ng sign para maintindihan niya ang pagliligtas ng Panginoon. At yun, sinabi na Isaiah, darating ang Emmanuel. So, yun ang Christmas message. Christmas message kay Isaiah, pero hindi niya alam kung kailan darating. The message was sure that God will save Judah. Yun ang firm kay Isaiah. The purpose of the coming of the Emmanuel to Israel and the whole world. First time, nag-appear nga ang salitang Emmanuel through the prophecy of Isaiah. At sinabi nga doon, hindi lang ang Judah ang maliligtas. He will save His people. Ngayon salitang people, His people, particularly meant, noong panahon ni Isaiah, ang kahulugan noon ay Judah. Israel, tinanggihan ng Diyos siya. Rejected people ang Israel. So, Judah siya nakikipag-deal. Pero dito ka magtataka, si Elijah, galing lang Northern Kingdom, Israel. Pinapunta siya ng Panginoon sa mga iba-ibang hari ng Northern Kingdom at hari ng Judah, to tell the message about it. Yan ang maganda doon. Binalan siya ng Panginoon, prophet, pero galing siya doon sa Northern Kingdom. Pero tignan nyo, one of the greatest prophets was Isaiah. Nakita natin yung kanyang prophetic ministry. So, it tells about the whole world. Kaya kapag ang Israel ang pinangungusapan ng Panginoon, magre-reflect yan sa buong mundo. Kaya ang Christmas, bagamat galing sa Bethlehem, Judah, Bethlehem is a municipality in the province of Judah. Geographically speaking, Bethlehem, kumbaga sa ating ngayon ay siguro fourth class municipality. Mahirap lang sila. Okay? Mahirap lang ang Bethlehem. Kaya hindi sila maniwala na magkakaroon ng hari galing sa mahirap na bayan. So what a contrast, sabi nga nila, they don't believe that prophecy. Yun namang matitigas na ulo, mga high-minded people. May manggagaling bang hari sa Bethlehem? Pero nung sinayasat nila ang Bible, mula sa angkan ni David ang Messiah. Hallelujah! Pero mo, alam na yan eh. Kaso, dinideny lang nila. Ayaw lang tanggapin na ang pagdating ng Messiah ay from Bethlehem. Kaya nga si Herodes, pinapatay ang mga bata sa Jerusalem, Bethlehem, wherever na may matagpuan sila, under his kingdom, under ng Jerusalem. Lahat ng 2 years old pababa, inubos. Pero hindi nila alam, si Satanas ang may kagagawan yon at binuyo lang si Herodes, pagpapatay mo lahat ng 2 taon pababa na mga bata. First attempt of Satan to kill the baby Jesus. Bago mangyaring ipapatay ni Herodes, pinatakas na ng Panginoon si Mary, Joseph at yung bata. Sabi, bring the child up and go down to Egypt. So, ang ganda ng love story. Yung dalawang yon, nung mag-asawa, si Mary and Joseph, kapapanganak pa lang, sanggol pa lang yan. O, saan naman kumuha ng pera yun para magpunta ng Egypto? Ang Egypt nung panahon na yun ay Amerika sa atin ngayong panahon. The powerful nation, the richest nation in that civilization. Sa ganung panahon na yon. Kaya takbuhan ng mga mayayaman ng Egypt. Tour, yung kanilang travel experiences, tell, mga beauties, ancient Egypt ang tawag nila ron. Kaya bumabiyahe sila. Mga iba nagtutulong ng Egypt, dadaan ng Jerusalem, then pupunta ng Babylon. Major city rin ng Babylon, puntahan niya ng mga tao. Kaya dumadaan sila sa Jerusalem, sa bayan na yan. Kaya umuunlad ang economy ng Israel dahil tawiran sila ng Babylonia, Persia at ng Egypt. Pero gayon na lang ang pag-ibig ng Panginoon sa salibutan para ipakita na yung mga taong pumupunta dyan sa Jerusalem, later maliligtas sila. You see, kailan nangyari yun nung tanggapin nila ang Panginoong Jesus? Sa Jerusalem mismo, at the day of Pentecost, araw ng Pentecostes. Meaning,
50th day after the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, Pentecost from the Greek word penta means 50th. 50. Yun ang araw ng 40 days nung bumalik ang Panginoon sa langit, then 10 days after bumaba ang Holy Spirit. Kaya 50. Kung yun sa Bible School, kinalculate ko yun. Pero hindi pa nila, wala sa textbook namin yun. Bakit Pentecost? Eh di binigyan ako ng Panginoon ng aral tungkol doon. So I used to preach that. Kasi ang Baptist ayaw maniwala that the church was born on the day of Pentecost. Kasi sabi nila, bago pa man din ang day of Pentecost, mayroon ng Baptist followers, si John, at kami yon. Ibig sabihin, nasa una po sila kay Jesus. You see? Twisted ang theology nila no, on that matter pagdating sa church. Kaya Baptist ang pangalan nila. Pero they don't belong to Pentecostal coming of the Holy Spirit. Kaya hindi sila naniwala sa moving revival of the Holy Spirit. Wala silang healing. Kaya nga full gospel tayo tinawag. Ayaw natin mabawasan ng ating sinasabi ng katubusan ng Panginoon. Tinubos tayo sa anumang uri ng problema, sakit, karamdaman. Lahat ng ating pangangailangan, kasama yon sa tinubos ng Panginoon sa ating buhay. Salamat sa Panginoon. Kaya yung pagdating niyang rito, yung Emmanuel, yan ay dapat huwag mawala. Kahit hindi na nagdiriwang ang mundo ng Kapaskuhan, sa atin, Pasko pa rin kay Kristo. Kaya ginaya nila araw-araw Pasko eh. Why? Because hindi na alam yon. Kasi pagbigay ka rin ng bigay, yun, araw-araw Pasko, yun. Huwag nating ano yung mga bata. Sa luho, sa mga bagay na yun, sabi mo, anak, may prutas man tayo o wala, Pasko pa rin dahil si Kristo ay sumasa atin. Hallelujah! Sumasa atin ang Panginoon. Glory to God. Ang tawag ko rito, sa letter C na po tayo, ang John 3:16 passage is the heart of the Bible, the center of God's love story for the whole world. And so ang tawag ko doon, John 3:16, is the center of God's love story for the whole world. Sinong gustong makarinig ng love story? Ay, ang gusto nyo mga Korean telenovela eh. Walang masamang umanga. Pero ito ang problema. Nalimutan mo na yung devotion mo, nalimutan mo yung midweek service, may meron tayong prayer intercession kasi nakatuto ka doon sa telenovela ng mga Koreano. Yun ang masama. Huwag tayo ganun. Pag pinapalit mo ang Panginoon sa mga Koreano, bahala ka. Bandang huli, luluhod ka rin sa Panginoon. We don't need idols in our hearts. Huwag nating i-idol sila. Yun ang tuturuan natin, wala silang ibang kikilalanin, i-idolin, lalo na sa Pasko, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang ang nangingibabaw sa buhay nila. Sa pa po ito, huwag nating sanayin ang mga yan sininong mo. Hindi, ituro mo sa iyong anak na huwag didepende sa ninong. Huwag mong turuan ang mga batang kumapit sa mga ninong nila. Amen! Buti walang batang nakikinig dito. Kasi nga, magiging idol nila yon sa kakahingi. Pero pagdating na December, wala nang pamasko. Kasi sinanay mo sa kahingi. Alam mo, nung bata kami, halos yun lang ang natatandaan ko na bibilang kami ng bago pag Pasko lang. Yun, gano'n ang panahon namin. Ayan, si Pastor Tony. Alam mo yun, meron pa ako nabila ng maong. Tuwan-tuwa ako, first time ko magsuot ng maong. Long pants. Pero konti lang, hindi tumagal sa akin ng 2 taon, 3 taon. Nalakihan ko na. Bishop, gano'n pa kayo kabilis lumaki? Hindi, ibig sabihin, hindi tumagal sa akin. Hindi tumagal, hindi ko napakinabangan ng matagal, ibig sabihin. Gano'n lang naman tuwing Pasko. So na mga short pants. At grade 5 na lang ako nung nagkaroon uli ako ng long pants. Nanay ni Brother Danny, para yan yung mag-asawa. Kaya kilala ko dahil naging member natin yung pamilyang yon. Yun ang nagtahi ng unang long pants ko na tailored made. Hindi Christmas yun. Humingi ako sa Panginoon. Hindi pa ako Christian pero naniwala ako. Ayaw kong kulitin ng magulang ko. Hindi ako humingi ng consummation mother ko. Pero gusto ko magkaroon ng long pants. Related yon sa Christmas dahil lahat tayo, galing tayo sa mga bagong kasuotan lang pag Christmas. Ang bangka, baho. Simple-simple lang na ibinigay ng Panginoon sa akin. Kasiyahan. Kasi wala akong pambili ng long pants ko sa Christmas. Nadaan sa bangka. Kung hindi pa ako naglaro ng bangka, wala kang long pants. That's how we live simply and we are contented. That's how we know that Christmas, hanggang high school na kami, hindi na kami namamasko. O nahiya ka na dahil mga binata dalaga na. Pero may nagbibigay pa rin sa amin. Pero masaya doon, we know our humble beginnings. Kung noon bata ka na kontento ka
Ngayon, na kay Kristo na tayo, dapat the more you are contented with Christ. Hallelujah. The more you are contented with Christ. And then you will have peace. Peace of mind. And you will hope na balang araw, titira ka rin sa magandang lugar at hindi sa dikit-dikit na bahay. Amen. Hindi ka na sa sabsaban titira. Doon ka na sa palasyo na tirahan. Hindi ko sinasabing palasyo, lilipatan mo. Maluwag na lugar na. Kasi Jesus is the hope of glory. Jesus is the hope of glory. Ibig sabihin, kung namumuhay ka sa maliit na yan, Lord, gusto kong mag-glorify ka, gusto kong makita ka, ikaw ang nasa amin, kasama ka, then God will promote you, God will lift you up, at sa nakita ko, ikaw'y kontento roon, ngayon, itataas kita. Hallelujah. God gives more grace to the humble. Pag nakita niya tayong humble, ayaw mo na doon sa maliit. Skip na kayo. Yun na nga, ang sign ko dyan, pagsiksikan na yung mga gamit natin, wala ka na matulugan. Alam mo yung Reverend Carmen, no? Nagpa-practice sila, Brother Oscar, si tatay ni Diaconisa Tina, si Brother Nestor. Talagang wala na halos kilusan kami roon sa mga gamit ng church. Tapos yung sahig namin, lumundo na. Pag ano to na yung sahig. Pag lumakad ka, nagduduyan na. Dami ng gamit. Our destiny can only be realized. Dalawang ginamit kong salita rito. Realized and fulfilled. Although, magkakonect siya. Realize means na pagtanto mo, naunawa mo, tanggap mo na. Dumating sa buhay mo. That's how you realize it. John 3:16 and Romans 6:23. Alam mo na, tanggap mo na yun. That's how you realize. And then, the effect of that, kaya ang salitang realidad. Namumuhay ka na sa katotohanan. So reality. Sunod na salitang ginamit ko ay fulfilled. Our destiny can only be realized with ED and fulfilled in Christ alone. Sabi ko rin, in Christ alone. So fulfilled. Hindi lang ngayon naranasan mo ang buhay walang hanggan, kundi yung destiny mo, yun ang maghahatid sa iyo sa walang hanggang buhay. So that's our destiny. Fulfilled. Yan ang salita. Natapos, naganap. Sa Greek word, tawag nung sinabi ng Panginoon, consummated. It is consummated. Nakonsumo na, nagamit na, use up. Kaya, tinapos ng Panginoon ang lahat ng ating mga problema, pangangailangan pag nandoon na tayo sa ating destiny na patutunguhan sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So, this is a Christmas love story that relates to our daily life, daily living, until God will bring us to our destiny. Hanggat dalhin tayo ng Panginoon sa ating destiny. Ito'y para malaman, mahalagang message sa Christmas, our destiny can only be realized and fulfilled in Christ alone. Hindi na-appreciate siya ng mundo. Kasi alam nila yung pangkasalukuyan lamang natatanggapin nila, but not in regard to their destiny. Because of His coming, we are saved. Past tense yung saved. Tayo'y nangaligtas from the coming judgment sa darating na kaparusahan. And our calling to save us from coming judgment, and our calling at yung pagkakatawag sa atin, ulitin ko, tayo'y niligtas, tinawag at hinirang. Tinawag para maglingkod, hinirang para gumanap sa kanyang kalooban. So we are not just called, we are not just saved, we are called and we were chosen. Kasi yung called, tinitingnan pa ni Lord kung susunod ka sa Kanya. Lord, dito wala nang atrasan. Lord, ikaw na ang destiny ko, wala nang bawian. So you are chosen. Tinanggap mo yun para sa pagkakapili. Kasi yung call, may choices pa tayo roon na dalawa. Sumunod ka sa tawag, o umatras ka sa tawag. Tingnan mo ang Panginoon, ng disciples, sabi niya about chapter 6 ng John. Nagtalo sila, sabi ng Panginoon, I'm the living bread. He who eats and drink with me, he who eats my flesh, natakot na sila roon. Kala nila, cannibalism yung tinuturo ng Panginoon. Kakain tayo sa kanyang word. Ibig sabihin ng Panginoon, the bread of life. Metaphorical kasi yon, talinghaga. Na tulad ko na tinapay, I'm the living bread. Kapag kumain kayo nito, hindi na kayo
magugutom. Iinom kayo, mauuhaw kayo. Kakain kayo ng tinapay, magugutom kayo. Pero kapag ako ay kasama nyo, kayo feed on me. Yung salitang feed on me. If you feed on me, sabi ng Panginoon, you'll never go hungry. Yung salita, you'll never go hungry. Tumanggi mga alagad. About 70 of them left Jesus. The 70 disciples left Jesus. Iniwanan ng 70 alagad ang Panginoon. So natira, 12. Pati kayo, iwanan nyo na ba ako? Sumagot si Peter, no Lord. Saan pa kami pupunta? Mayroong kang salita ng buhay. Hallelujah! Kaya tayo nabubuhay dahil sa salita ng Diyos. Kaya sa Pasko, kailangan mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Hindi sa sinasabi nila, taas ang presyo nito, taas ang presyo na ganyan, mahal na ang hotdog, so wala kang ibabarbecue ngayon, mahal na rin yung marshmallow, wag na lang, dahil papakainin mo, diabetes na, so natipid ka na sa mga matatamis, bawas ka na sa pagkain, so wala na. Ano yung papakain mo? Stick na lang. Nawala sa hotdog dahil mataas yung sodium, maalat, makasakit sa sabato, di ba dialysis pa siya. So yung marshmallow naman, masama yung sugar dahil matamis, baka ma-diabetes ka pa niya. So lahat na lang, stick. Sa pagbabawal, stick na lang natira sa kanya. Ay, huwag ganon. Pasko, ingat sa pagkain. Pero sa Christmas, ano man nandiyan dyan sa lamesa, hallelujah, kasama natin ang Panginoon, busog tayo. Hallelujah! Walang gugutumin ng Panginoon sa Christmas. Hallelujah! Hindi tayo maka-amen, ha? Amen. Walang gugutumin. Kasi, ang love story ay hindi natatapos sa pangangaral. Papasok yan sa bahay at madadama mo ang pag-ibig ng Diyos. Kahit wala kang kilalang pwedeng magbigay sa iyo, darating na lang, kakatok sa pintuan mo, ito po, may pinapahatid sa inyo, praise God. May magdadala sa pintuan ninyo. Kaya ano man yan, pagkain mo yan, regalo, whatever it is, ang Panginoon, basa niya yung ating mga puso. Hindi pa tayo lumalabas, alam niya na yung pangangailangan natin. Pupunta pa lang tayo rito sa church, basa niya na yung pangangailangan natin, kaya uuwi tayong masaya, puno ng pag-asa sa kanyang kalwalhatian. Hallelujah, Jesus! Praise God. Lastly, pagtatapos, after we know our destiny, and that's what Christmas story tells us, about that love story. We are saved and we are called to serve the Lord for eternity. No? To serve the Lord for eternity. Therefore, therefore, last paragraph ko. Therefore, God loves the world and He does not want anyone to miss heaven and go to hell. Yun ang translation ko sa John 3:16. So that anyone who believes in Him should not perish, not go to hell, but have everlasting life. Sabi doon ng John 3:16. And not go to hell, not to perish. He confirmed this message in 1 Timothy chapter 2:4. God is not willing that anyone should perish but come to the knowledge of the truth. Sabi ni Paul kay Timothy, God is not willing that anyone should perish but come to the knowledge of the truth. So para maligtas ka, kailangan mo malaman ang katotohanan. At Jesus is the way, the truth, and the life. Sabi sa John 14 verse 6. So kapag tinanggap mo yung katotohanan, makikilala mo ang Panginoon, lalakad ka sa kanyang yapak, you will follow the Lord. At yung sabi doon sa John 8:32, you shall know the truth and the truth shall set you free. So 2:4 ng Timothy is you should come to the knowledge of the truth. Because that is the will of God. Not willing that anyone should perish, but come to the knowledge of
kayo ng message ng gift that no one will miss heaven. Okay. We confirm that sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, alam nyo na yon. Ephesians 2, 8 and 9. So, yun, pisa natin sa John 3:16, 1 Timothy 2:4, God is not willing that anyone should perish, not willing that anyone perish, but should come to repentance. Okay. Sa version din ni Paul yun. Sa isa pa ay that should come to the knowledge of the truth. Yung Ephesians 2, 8 and 9, we are saved by grace. It through faith in Christ, it is, second sentence, sumunod doon, it is the gift of God. It is a gift of God. And not by works. You see the element? And not by works. Yung gift ay hindi earned. Hindi ito deserving. Ibig sabihin, hindi ito because you deserve it. Earn or deserve. Give is, sa Greek word, sa Greek word ginamit doon ay charis. Charis means grace or unmerited. Yun lang, unmerited. Hindi earned. Hindi ito tinrabaho mo. So it's a gift from God through Christ Jesus. Sabi doon ni Paul, lest, L-E-S-T, means, or else, for fear that, baka mangyari na magmalaki ang tao. Yun ang sa aking translation. Lest anyone should boast. Okay? Yung boast is bragging, pagmamayabang. Oh, kaya kong trabaho yun. Kaya ko rin ipako sarili ko sa krus. Kaya ko rin yun, taon-taon, ginagawa ko yun. Nagmamalaki na yung tao. Yung ginawa ni Jesus sa krus, kaya rin niyang gawin sa Batangas, sa Pampanga, kung saan may sinakulo, kayang gawin. Ilang taon ka nang ginagawa yun sa sinakulo. Sabi ng salita ng Diyos, lest anyone should boast. For fear that, or else, ang tao ay magmamalaki sa kanyang mga ginawa. So, it was a gift from God. Salvation is a free gift from God. Okay? So, we have John 3:16, Romans 6:23, 1 Timothy 2:4, now, Ephesians 2, verses 8 to 9. Last, pag nabanggit ko yung Romans 6:23, kasi yung tatlong nagko-connect ng give. God so loved the world, for God so loved the world that He gave. Give yun. And then, sa 1 Timothy 2:4, because He's not willing to connect that in John 3:16. Should anyone should perish, not willing that anyone should perish, but come to the knowledge of the truth. But to be saved and come to the knowledge of the truth. 1 Timothy 2:4. And then Ephesians 2:8 and 9. These are the three connecting, yung nabanggit ko na kanina, Romans 6:20, is a gift of God. Eternal life through Christ Jesus. These are the four usages. 4 na beses inulit yung salitang gift. Kaya Christmas is Christ's gift to the human race. God's gift to the human race. Hindi alam kasi ng mundo eh. Ba't kayo nagsa-celebrate? Kasi nga walang sentro ang kanilang pagdiriwang kundi nasa regalo. Walang masama sa regalo. Kaya they live for it. Pag yun ang pinamuhay nila, ang regalo, pag walang regalo, malungkot na sila. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang malungkot. Tinanggap mo na ang regalo. Hallelujah. Hallelujah. Tinanggap na natin ang regalo ng Pasko. Dahil sumasa atin si Kristo. Hallelujah. Kompleto na tayo. Christmas was made perfect in Christ because Christ is in us. Sabi sa Colossians, yung pala, in Colossians 1:27, Christ in you, the hope of glory. Kaya pag Pasko,
tumataas yung antas ng ating pananampalataya. Amen? Tumataas yung antas. Mayroon akong matatanggap na bago itong Pasko. Hallelujah. Excited ka? Kung di dumating, may tatanggapin ako sa Pebrero. May tatanggapin ako sa bakasyon. May tatanggapin ako sa birthday ko. Wala pa rin. May tatanggapin ako sa dating na Pasko. 360 degrees. 365 days of the year. Naghihintay tayo sa Panginoon ng Kanyang pagpapala. Hallelujah! It's always available. It's always available in Christ. Because Christ in you this Christmas is the hope of glory. Tayo po'y tumayo at manalangin. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po. At naunawaan namin ang love story of Christmas. Na ngayon ipagdiriwang namin sa buwang ito o sa buwan ng Kapaskuhan. But it doesn't mean na kami ay naka-lockdown o malaki ang aming hinihintay na pagpapala sa iyo. Kung mayroong mang bagyo o kalamidad na nangyayari sa aming kapaligiran, hindi ibig sabihin ay wala ng Pasko. Ipinagpaliban ng Pasko hanggat ikaw ay Diyos namin, tuloy na tuloy pa rin, Lord, ang aming pagdiriwang ito. Because Christ in us is the hope of glory. Ang makikita po namin, Panginoon, ay ang kalulatian mo sa Paskong ito para may taas namin ang Panginoon sa Kristo at makapagbahagi kami sa mga tao na nangangailangan ng iyong biyaya. Ang biyaya ng Kapaskuhan is your gift to human race. Kaya kahit hindi Kristiyano, naladama nila ang kasiyahang meron kami at kakaibang buhay na nakay Kristo lamang makakanta. Thank you, Lord, for what a privilege we received from you, Lord. That having Christ, we have everything. Having Christ, we have everything, Lord. Hindi kami mababalisa, hindi kami magiging anxious o mababahala o nasisiraan ang loob, nawawala ng pag-asa. Hindi kami gayon, Panginoon, dahil nakakilala na kami sa iyo. Una sa lahat, at ang pinakamahalaga sa lahat, ikaw ay tinanggap namin bilang Panginoon namin at tagapagligtas. And you have saved us from judgment, from coming judgment. At ngayon, na hindi mo na kami hatulan. Romans 8, chapter, verse 1. Therefore, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kaya salamat po, Panginoong Hesus. Wala na kaming haharaping kahatulan pa dahil pinatawad mo na ang aming mga kasalanan. At sa komunyong ito ay magdiriwang kami ng pasasalamat sa iyo na naibalik mo muli kaming malusog, malakas at walang karamdaman. Dahil sa biyaya mo, Panginoon. And thank you for those who are also watching us through YouTube and Zoom coverage, whether that is live or recorded. Salamat po, Panginoon. We have this opportunity to share your word to everyone. Thank you for using CRC Ministry, this church, to spread your word everywhere. At doon maraming makakaunawa ng iyong Kapaskuhan. The love story of Christmas. Salamat po, Panginoon Jesus. Kahit hindi kami buo, hindi namin kasama ang aming mga mahal sa buhay, sa mga sandaling ito, kasama pa rin namin sila sa aming alaala.
patuloy namin silang pinagdarasal sa iyo, Panginoon. Sapagkat napakahalaga na iisang Espiritu lamang kaming lumalapit sa iyo. At kami pinapakinggan mo, Panginoon, sa lahat ng aming kahilingan. Thank you for the message of your love this Christmas. And we humble ourselves. Wala kami ibang may pagmamalaki sa iyo, Panginoon, kundi tanggapin ano man ang pangyayari, ano man bagay na nangyayari, kahit may kahirapan man, may kalamidad, may pandemya, ikaw pa rin ang aming pinagdiriwang, Panginoon. Inside of our hearts and publicly, we declare you are the Lord of the Christmas. You are the Lord of the Christmas. Christmas, as many people look at it, ay nagiging commercialized na, Panginoon. Nawawala ang spirit of Christmas. Dahil nga po sa material na pangailangan. Walang masama sa material, financial, physical na pangailangan. But what is more important, Lord, is you are there with us. Ikaw ay nandiyan para samahan kami. At ikaw'y kasama namin lagi sa mga kami pumunta. We always recognize your presence, your precious presence, so that we may be protected from any harm, from any danger, from any evil attack. Hindi mo pahintulutan mangyari ito sa aming Panginoon. Because of that, we are so thankful that we are enjoying your protection. Your saving grace, Lord, walang makakagalaw sa amin dahil ikaw may hawak na ng aming buhay. Thank you for everything that we are enjoying from you. Kaya hindi kami kukulangin at hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon. Hindi kami makadama ng kasalatan. Hindi kami makakaranas ng kawalan dahil sa iyo ay lahat-lahat sa aming kahilingan, sa iyo lamang masusumpungan. The Lord is my shepherd, and I shall not want. Salamat, Panginoon, for shepherding us, for looking after the sheepfold, the CRC family. Salamat sa kawang na ito na iyong itinalaga, tinakda para sa iyong destiny. You are directing us toward the realization and fulfillment of our destiny to eternity. Salamat po, Panginoon, na ginawaan kami sa iyong salita. And thank you, Holy Spirit, for comforting us, for showing us the peace and joy of Christmas. Thank you so much, Holy Spirit, for drawing us to the presence of God, our Father, through Christ Jesus our Lord. Thank you, Holy Spirit, for the joy we have in our daily walk with you. Dahil hindi naman kami makakalakad kung wala ka sa amin, kundi mo kami sasamahan. And this we pray, Lord, in the wonderful name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Lalapit kami sa iyo, Lord, para ipagdiwang namin ngayon ang Santa Cena, ang pagpuputol ng tinapay, Pag-inom mula sa saro na kalooban mo kami magdiwang para sa iyo. It's because not only of Christmas, because it's the day to remember our redemption, Lord. Ngayon, ang araw na aalalahanin namin ang aming katubusan mula sa pagkakasala, mula sa mga nagawa naming kasalanan. Thank you, Lord, for forgiving all our sins. Thank you for cleansing us with your precious blood. And thank you for the grace that sustains us to live for you. Para sa iyo lamang kami mamumuhay at mabubuhay dahil sa pag-ibig at biyaya mo. In this, Lord, we pray in your precious name. Hallelujah. Amen, amen. Tapos natin ating mga kamay. Sama-sama po tayong manalangin sa pagtanggap natin o bago tayo tumanggap ng ating communion. Sabihin natin, Panginoong Yesus,
Salamat po sa dakilang pagmamahal mo sa akin. Na ngayon ay na-realize ko ang kalaganan ng nananahan ka sa akin. Ikaw ang Emmanuel ng buhay ko. Your holy presence dwells in me. Nananahan ka lagi, Panginoon. Saan mo man ako dalhin, nariyan ka para sa akin. Kung may nagkakasala sa iyo, humingi po ako ng kapatawaran at paglilinis ng iyong banal na dugo sa pagtanggap ko nitong Santa Cena, ang pagpuputol ng tinapay at pag-inom mula sa iyong saro na aming pagsasalu-saluhan. Salamat po, Panginoon. Ikaw nangingibabaw sa buhay ko ngayon. Kahit ano man ang pangangailangan ko, sa Pasko, ikaw ay nariyan pa rin sa puso ko, Panginoon. Hindi ako pwedeng tumalikod sa iyo dahil sa pangangailangan ko. Kundi ang lahat ay sa iyo magmumula. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mensahe mo pong ito at sa pagdiriwang namin sa iyo na hindi ka namin ipinagpapaliban. Ayaw ka naming iwanan. Ayaw naming mawala ka sa buhay namin. Ikaw ang lahat-lahat sa buhay namin, Panginoon. Kaya mahalaga ay ikaw'y lagi namin kasama. Hanggang sa iyo muling pagbabalik. Papalitan mo ang aming kalungkutan ng iyong kagalakan, kapayapaan, at walang hanggang buhay sa piling mo sa kalangitan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Purihin ka, O Diyos, sa katastasan, ngayon at magpakilan-kailan pa man. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord.